So, what's up mga kuys? So, ngayon ito yung wire harness ng Honda Beat natin. Yung Honda Beat na nakatambay. So, napa-under ko na siya. Tapos ko na siyang top overhaul. Malinisan ko na yung bore at piston at saka yung head niya. So, pinaandar ko. Mandar naman. Pero, saglit lang. Pagkatapos tumakbo ng siguro mga 15 meters, bigla siyang namatay. Tapos, nung inon ko, di tumunog yung fuel pump. So, duda ko sa wirings. Kaya, tinanggal ko yung wire harness niya. So, ang naging issue niya is yung fuse. Dito kasi sa fuse niya, kita ba? Dito kasi sa fuse, dapat dito 10 amperes tong tatlo, pula. Tapos dito yung main, yung first is 25 amperes at dapat dito 5 amperes lang. Dahil ito yung fuse para sa ECU. Meron naman yung guide dito sa cover niya. Yan, main 25 amperes tapos sa ECU. Ayan, ECU at CNL. Hindi ko alam kung anong meaning ng CNL na yan. 5 amperes lang. Tapos yung first na 10 amperes dito is para sa ignition switch, injector at fuel pump. Yung pangalawa is sa headlight, yung pangatlo is tail light, meter, turn, signal at horn. So, gaano ba ka-importante na gumamit ng tamang amperes ng fuse? So, bali ganito ang naging, wait lang, nagdilim pala. Bali ganito yung nangyari sa kanya. Wala naman siyang putol, pero magtataka ka bakit umandar pero biglang namamatay. Na-on naman yung ignition niya, pero ayaw mag-start. Minsan nakakapag-start siya pero umuugong lang, di siya na-andar kasi yung fuel pump is wala ring supply, hindi tumutunog yung fuel pump. Di ba dapat sa pag-on mo ng susi tumutunog yung fuel pump? Doon sa case na nangyari dito is wala. So ang nakita kong problema dito is itong fuse sa ECU. Dapat 5 amperes lang to. Ang nangyayari kasi, imbis na ang fuse yung maputol, dahil sa mataas yung ampere niya, yung wire ang nasusunog. So, ito yung nangyari. Ayan. Sobrang itim nito. Kinuskus ko lang para lumabas yung copper niya. Kasi, dudugtungin natin yan gamit tong soldering iron. So, di ako nakabili ng wire. Kaya siguro di ko madudugtong to ngayon. Bukas siguro. Maghahanap ako ng automotive wire na sakto dito. Yung tugma at yung legit na hindi made in China na wire. Kasi pangit din yung mga nabibiling fake na wire. Na madaling maputol. So, ito ang nangyari. Dahil 25 amperes yung ginamit, hindi 5 amperes, yung wire ang bumigay. Tsaka sa linya din ng dito sa dapat accessory line to sa head sa fuel injector at yung fuel injector pump at turn signal, hindi, ignition, injection and pump. Itong very first color white and black. So yung harness niya papuntang yung 8 pins ata yun. 3, 6, 7, 8. So 8 pins yung male plug nito, male socket nito is doon siya may pinag-testingan ng mekaniko. Yung ibang mekaniko kasi binabalatan yung wire para makapag-testing. Tapos hindi pinuputol. Ganun lang, binalatan tapos babalutin din ng electrical tape. So sa katagalan na
Kung sa Bisaya pa, nagabok. Ano bang tawag dun? Sa katagalan, humihina yung yung copper ng wire niya, napuputol kaya naglo-lose contact. So nangyayari, nawawalan siya ng ah, kung sa cellphone nawawalan na ng signal. Hindi siya makaka-receive, although nakaka-receive siya ng signal pero paputol-putol. So ang possible na effect nun is masisira yung ECU kasi wala naman siguro tong capacitor. Siguro sa ECU meron. Pero yung linya niya dito walang capacitor kaya kapag biniblink niyo yung kuryente niya, halimbawa ito sa ECU to, pag ginaganon-ganon mo yung kuryente, masusunog yung ECU. So ipakita natin, puntahan natin yung wire na sinasabi ko. Ay! So ito yung motor. Yan, hubot-hubad. Masyado pang kamakalat dito. Ay, ito yung 8-pin na socket. Ay, hindi pala. Ito. So, yan, pinutol ko na lang. Kasi binalatan lang nung mekaniko siguro na nag-test. Kasi yung ginawa dito, una, nasira yung ECU niya dahil na nababad sa baha. Nababad kasi ito sa baha, kaya nag-grounded yung ECU. Tapos pinalitan ng ECU. Ang pinalit is pang version 2 na Honda Beat. So ito yung wires na binalatan lang. Actually hindi ko to pinutol ng gamit ng gunting. Hinawakan ko lang tapos inaano-ano ko. So, sa Bisaya pag iwangi-wangi. Hindi ko, pasensya, hindi ko alam yung mga terminologies. Tapos ito, hindi ko alam kung dati na ba to o mekaniko yung gumawa nito. Kasi dito kasi sa ignition niya, dito sa ignition switch, di na to nagagamit. Ignition switch, linya ng ignition switch dito di na ginagamit. So ang ginawa ng mekaniko is dinirect dun sa yung wires dito, dinirect siya sa relay. Pag dinirect sa relay, yun gumagana naman sa ECU. So far, di ko pa alam kung may problema bang ECU. Bago naman yan. So, yan yung makina natin. Yan. Bagong bago rin. Pero yung crankshell niya, yan. Di ko pa nalinisan. Tambucho. Siguro marirepaint natin yan. Aure. So dito nga pala dinadirect yung ignition ng mekaniko. Hindi ko pa alam kung anong linya nito. Relay to, starter relay, or hindi ko alam kung anong relay to. Siguro ito yung starter relay. Nalimutan ko yung connection kasi pag hila ko dito lang sinabit yung wires na dinirect sa ignition. Pag hila ko ay natanggal din. Hindi ko nakita kung saan sinuksok. So aalimin ko muna. Pero bago yung lahat, dapat makakabit ko na to. Tapos maghahanap pa tayo ng mga wires na may punit. Dapat walang punit yan kasi mag-check engine. Pati sa mga sensor, kung yung iba na nag-check engine, mga wires lang problema nila. Yan, nasa mga wires lang yan. Nag-check engine kasi yung may punit. Hindi na tama yung hindi na absolute yung voltage na nare-receive ng ECU kasi may punit nga. Ang nangyayari, lumalabas yung kuryente, or kung nadidikit yung punit sa ibang
insulator ng wires is pumupunta doon ang kuryente, kaya nag-check engine. So simple naman yung wires niya. Itong may color code na din siya. Ito sa ignition, fuel pump, white black. Yung side light is black red. Tapos itong last, ano nga to, tail, meter, turn, signal at horn is black and brown. So dito may mga magkaparehas na kulay yan. So kapag galing ka na sa ECU, may magkaparehas na kulay. Halimbawa ito, red black. Pagdating sa ECU, papunta na yan ng ignition. Pero dito is headlight siya. Ako yung gumawa nito noon. Kasi putol din to. Hindi ko alam kung anong pinanggagawa ng mekaniko dito eh. Saan ba yung issue? So, yung issue na kinabit na mekaniko ng taga Cagayan de Oro. Hindi ko alam kung saan nila nabili, sa Honda siguro. Siguro Honda din yung mekaniko na nagkabit dito. Hindi ko alam kung anong mga kinonvert niya. So bali itong wirings wala tayong babaguhin na linya kasi running naman siya. Wala tayong babaguhin or hahanapin pa na pang stock na version 1 na wirings, wiring diagram, kasi baka pag naiba natin yung gawa ng unang mekanikong gumawa nito, baka masunog lang yung ECU. So kung anong naputol, yun lang yung dudugtungin natin. Yung problema lang is yung sa ignition, ayaw gumana ng black at black red na wire. Yun lang yung socket ng ignition switch eh. So yun lang. Bukas pa ako makakabili ng wires nya. Dapat yung wires na gagamitin is same size din dito. Tsaka automotive wire. Huwag kayong gumamit ng, kung nagbabala kayong mag-repair ng wirings ng motor or sasakyan, huwag kayong gumamit ng wires na pang appliances. Magkaiba yan. Yung ganito is automotive wire. Yan, stranded, tapos may mga color coding. Magkaiba kasi yan. So dapat di kayo gumamit ng wire na pang appliances, yung black red. Saka piliin nyo yung hindi fake or made in China, kasi nakapag-try na ako ng ganun, nag-aasin-asin siya, tapos sa katagalan napuputol. So yun lang. So sana umandar na ng maayos si Bitoy.